point no? of order Hindi is po wala dapat kaming ganon. kakabili dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan makapag- One muna minute natin. recess declared by the chair. Well, point of order. Umpisa pa lang ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nagkataasan na ng boses sina Vice President Sara Duterte at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nang suspindihin saglit ang pagdinig, napatayo ang bise at pinuntahan ang mga kongresistang namumuno ng komite. Kino-question kasi ng bise kung bakit hindi kaagad binigyan ng kopya ng dokumento ang Office of the Vice President o OVP staff na ginigisa kanina ng komite. How can you ask a resource person without Madam giving him Vice- copies? Without giving him Mr. copies? Chair, point of order. Kasamang humarap So hindi pala binigyan ng kopya itong resource person ng OBP mga kababayan dito sa Kamara. So siguro sinasadya nila ito mga kababayan para hindi makasagot ng maayos itong OBP mga kababayan. Kaya nga itong si Franz Castro mga kababayan, butata at supalpal kay Vice President Sara Duterte. ng bise ang apat na OVP staff na ngayon lang dumalo at ipinaaresto ng komite dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa mga pagdinig. Pero hindi nila kasama ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center dahil may iniinda na acute stress disorder batay sa ibinigay niya sa komite na Certificate of Confinement mula sa mga doktor at excuse letter. Pero pinuna ito ng isang kongresista. Hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. I just find it Ba't nyo pinipilit? May iniindang ang karamdaman itong head of legal counsel ng OBP. No? Kung ikaw siguro may nararamdaman, siguro hindi ka rin na-attend. Na-attend ka lang siguro dahil bayaran ka. a little bit odd, Mr. Chair, na hindi binanggit dito na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. O ano-ano lang hinahanapan ng butas, no? Na hindi daw binanggit kaya hindi nakapunta dahil wala daw binanggit ng doktor. Dahil hindi dumalo ngayon si Lopez at dahil sa mga nangyari nitong weekend, nagdesisyon ng komite na dagdagan pa ng 5 araw ang contempt order kay Lopez na dapat matatapos na ngayong araw na ito. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez ACT Teachers Party List, no? Ano bang nagagawa ng mga party list mga babayan? Kahit ako mga babayan, kakatanungan natin, wala naman nagagawa itong mga party list na to. Kumukuha lang ng pondo ito sa ating gobyerno, wala namang napapala, ginagamit yung mga teachers. Sila yung party lista ng mga teachers, sila yung mga party list ng kung ano-anong party list ang gusto nilang i-representa. Pero wala naman silang nagagawa pagka nakaupo na sa pwesto. be 10 days instead of 5 days. Kasi hindi na siya makaka-attend ngayon, ano. Talagang ano, no. So, Itong si Castro, ACT Teachers Party List, dapat nakasuporta siya at nakadepensa dito sa DepEd at sa teachers. Kasi yung pondo naman na pinaglaanan ni Vice President Sara Duterte ay para sa DepEd kasi siya nga yung naging head doon. No? So, etong si Castro, ano bang purpose mo dyan? Yan ba yung trabaho mo? nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung kanyang yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari. Sinubukan itong kontrahin ng mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte, pati ang bise kinuwestiyon ang pagpapalawig ng contempt order ni Lopez. Pero hindi pumayag ang chairman ng komite na magsalita ang bise kung hindi ito manunumpa na magsasabi ng totoo, bagay na dati na niyang tinanggihang gawin. I will only recognize you if you will take your oath. Okay, Okay. let's do this. Punto ng bise, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 na DepEd officials, gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary bilang ito rin ang appointing authority. Tama. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera.
Kita sumagot. Sinabi mo, Mr. Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend. ninyo alam lahat Dinideny. Kasi wala talagang alam tong mga congressman na to. 1 na minute, ang President. nag-a-appoint ay 1 minute President. suspension. Kalaunan humupa ang tensyon at hiniling ng bise na i-reconsider ang pagpapalawig ng contempt order kay Lopez. You need to reconsider. Ginagawang panggigipit ng mga kababayan, no, ang contempt nila para gipitin yung mga resource person ng OBP. No, kino-contempt nila at pananakot para magipit mga kababayan, no, at mapilitang maisakatuparan yung mga goal nila dito sa hearing na ito mga babayan. Kasi iisa lang naman ang goal ng mga to. Ang pabagsakin at sirain si Vice President Sara Duterte at masampahan nila ng impeachment complaint, mga kababayan. No? At yun nga, pagka nangyari ito na impeach si Vice President Sara Duterte, ay ang papalit dito ay si House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. No? Kasi pag na-impeach ang isang Vice Presidente, ay walang ibang papalit dyan, kundi ang House Speaker o ang Senate President. Pero syempre, pinsan ni President Bongbong Marcos itong si Martin Romualdez, kaya alam na itong galawan nila mga kababayan. That extension of your detention, it was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask Tanongin nila si President Bongbong Marcos. due process. If you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? That is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of... Tinutulungan dahil napapahiya ang Pilipinas, mga kababayan. Agree ba kayo dito, mga kababayan, no? Na napapahiya ang Pilipinas dahil sa pangyayaring ito, mga kababayan. Halata namang may maitim na agenda ang ginagawang itong panggigipit, mga kababayan. Gaya nga ng sabi ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, no? Bakit ang OBP lang ang ginigipit nila ng ganito regarding sa confidential funds? Hindi lang naman OBP ang merong confidential funds. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno. And by the word itself na confidential ang funds na ito, mga kababayan. No? Ay ayon supalpal itong si Representative Castro, mga kababayan, at iba pang mga congressman na bayaran para sirain ang reputasyon ng Vice President at ng mga Duterte, mga kababayan. So i-comment mo yung reaction mo dito, mga kababayan, sa comment section below at i-share mo ang video na ito para mapanood ng mga Pilipino sa buong mundo. Maraming salamat, mga kababayan, at mag-ingat po kayo lagi hanggang sa susunod na video.